Barangay FM 97.5 for everyone. 13 ang ating oras. Hello po, magandang hapon mga kapuso, mga kabarangay. Medyo makulimlim kanina, Mama Donna. Tuwan-tuwa ako habang nagbabike ako. Sabi ko, itong gusto ko, makulimlim. Yes. May ulap. Oo, tinakpan si Haring Araw. Pero ewan ko lang ngayon kung makulimlim ba sa labas. Anyways, welcome po sa Talk to Papa. Nandito na naman tayo, Mama Donna. How are you? Okay lang, Paps. Okay, that's Happy good. Monday. Happy Monday din sa'yo. Mga kapuso, Happy Monday po. Belated happy birthday nga pala sa anak ko na si Akiko. Kahapon nag-birthday siya. Kami-kami lang. Konting lasagna lang, ganun lang. Konting lasagna na maraming cash. Wala nga eh. Cash nga hinihingi sa akin eh. Sabi ko, pwede bang Gcash na lang? Pagtingin ko sa bangko online, wala pala akong pera. Patay tayo nito. Anyways, may kabarangay po tayo dito. Si Joanne hihingi po or humihingi ng pabidang advice. Siyempre, after natin basahin yung kanyang sulat na pinadala, pwede po kayo magmensahe, no? Sa ating Facebook Live, mag-iwan po kayo ng mga comment nyo dyan, mga pabidang advice, mga payo. Barangay FM 97.5 Palawan at naka-crossover live sa Papa Ronnie 975. Yes, Paps. Alright, at syempre pwede rin po sa aking messenger. Ganun din, Papa Ronnie 975. That's PAPARONI 975. Guys, pwede nyo rin po mag-subscribe din kayo sa namin, sa YouTube channel, Barangay FM 97.5 Palawan. Yung mga, kung hindi kayo nakapakinig, pwede nyo panoorin doon si Papa Buloy, si Mama Donna, kung ano-ano mga kalokohan ang ginagawa nila. And yung TikTok natin, ano bang TikTok natin, Mama Don? Barangay FM 97.5 Palawan din, Paps. Ayan, like nyo rin po yung mga pages namin, ha? Papa Ronnie 975, Mama Donna 975, Papa Kulet 975, at saka Papa Buloy 975. Tama? Yes. Alright. At syempre yung Barangay FM 97.5 Palawan. Ngayon, kung wala naman kayong wala kayong data, hindi kayo naka-online, pwede pa rin po kayong makisali dito sa pagbibigay ng payo, ng mga pabidang advice. Mag-text lang po sa 0950-738-1028. At hindi na po natin patatagalin, umpisahan na po natin ang Talk to Papa. Napakahirap pala, kapag mismong kadugo mo yung kalaban mo. Kadugo mo yung kaaway mo. Papa Ronnie, itago nyo na lang po ako sa pangalang Joanne. May problema po ako sa aking kapatid. Kasi ganito yon, Papa Ronnie. Ang sakit niya magsalita. Kesyo pabigat daw ako sa nanay namin. Paps, paano mangyayari yon? May trabaho din naman ako. Hindi ba nila naiisip or naisip na ako rin ang bumubuhay sa kanila? Sobrang sama ng loob ko, Papa Ronnie, mga kabarangay. At hindi lang yan. Pati yung partner ng kapatid ko nakikisali pa sa issue namin. Minura pa ako. Tapos ang sabi, umalis na raw ako sa bahay. Sampid lang naman siya sa pamilya namin. Hindi pa nga sila kasal ng kapatid ko. Pati tuloy yung nanay ko, nagagalit dahil sa ginagawa nila. Papa Ronnie, ano po ba ang dapat kong gawin? Ako na lang ba ang kusang umalis at hindi ko na ipaglaban ang sarili ko sa kanila? O ipaglaban ko at patunayan ko na mali ang mga pinagsasabi nila patungkol sa akin? Payuhan niyo naman ako, Papa Ronnie, mga kabarangay. Ako, si Joanne. Barangay FM 97.5 forever. Yan po ang awitin mula sa Firehouse. When I look into your eyes. Anong nakikita mo dati sa boyfriend mo when you look into his eyes? Wala, Paps. Pati sincerity, wala. Akala ko muta. Ay, ganon. Walang sincerity. Grabe naman yan.
Mga kapuso, mga kabarangay, ayan na, ulitin ko po, yung problema ng ating kabarangay na si Joan, sabi niya, ang hirap pala talaga no, kapag mismong kadugo mo, kapatid mo, ang kalaban mo o kaaway mo. Ganito ang problema. Si Joan po may kapatid, mukhang malimit po sila mag-away. Tapos napagsalitaan siya ng masakit. Sinabihan siya na pabigat ka lang, no? Pabigat ka lang kay nanay. Oo, sa nanay natin. Sabi niya, paano mangyayari yun? May trabaho din naman ako. Aba, hindi ba nila naisip na ako rin ang bumubuhay sa kanila? Ba, ang sakit nga naman nun, Mama Donna. Nagtatrabaho ka, nandun ka sa bahay, ikaw nagbabayad ng mga bills, ng kuryente, minsan nagbibigay ka ng pang-grocery. Hindi ka lang makabigay dahil may hinihingi, naging pabigat ka na. Binalik na sa'yo lahat. Oo. Sabi niya, ang sobrang sama ng loob ko kasi ito, pati yung partner niya nangingialam. Pakialamera talaga, nakikisali pa sa issue namin. Minura pa ako, Papa Ronnie. Imaginein mo yan. Minura ako tapos sinabihan pa ako na umalis na raw ako sa bahay. Sampid lang naman siya, hindi naman sila kasal ng kapatid ko. So pati si nanay, napipressure na, nagagalit na rin. Sabi ni Joan, mga kapuso, kung kayo ba nasa kalagayan niya, aalis na lang ba kayo? O ipaglalaban mo yung karapatan mo? Naku, Mama Donna, kung sa akin yan, lalayas na ako dyan. Di ba? Oo. Lalayas ako, bibit-biting ko yung nanay ko. O sige, saksak nyo sa bagay ang bahay na yan. Baka bahay lang yung gusto nyo. O, di ba? Para mas maramdaman nila ng hirap. Yes. Pati sila umaasa sa kanya. Tama, Ang ganon. mangyayari, ganon talaga. Oo, para maramdaman nila ang hirap ng buhay. Tingnan na lang natin. Okay mga kapuso, text na po ng mga pabidang advice, mensahe na po, mag-comment na. Barangay FM 97.5 Palawan, naka-crossover live po yan sa Papa Roni 975. Messenger ko, Papa Roni 975. Number natin 0950-738-1028. Oras natin 1:23. Kantaan muna tayo. Here's one from Martin Nivera. Forever. Barangay FM 97.5 Forever, 1:41. Balik na po tayo dito sa ating programang Talk to Papa. Ako pa rin po si Papa Ronnie. Kasama pa rin po natin siyempre ang babaeng pilit ginagaya pero hindi kaya. Mama Donna, anong balita? Wala, Paps eh. Parang nag-aabutan kayo ni Papa Buloy ng kwarta kanina. Oo. Buti pa kayo. Hindi nyo man lang ako sinali dyan. Okay, balikan na po natin yung problem ng kabarangay po natin na si Joan. Aba, kung kayo po ba yung nasa kalagayan ni Joan, sinabihan kayo ng kapatid ninyo o kamag-anak na pabigat ka lang dito sa bahay. O sabi pa naman ni Joan, aba, ba't naman ako magiging pabigat? May trabaho nga ako eh. At ako ngayon gumagastos dito. Ganon. Kasi po talaga, merong mga tao na ganyan, Mama Donna. May kilala kasi rin akong ganyan eh. May alam ako na ganyan na siya yung gumagastos sa bahay. Pero nung yung kanyang kapatid o kamag-anak na humingi at hindi niya napagbigyan, sasabihin na pabigat siya. May mga ganyan tao talaga. Ngayon sabi ni Joan, kung tayo po ba yun nasa kalagayan niya, dapat niya na bang layasan? Siyempre, iniisip niya rin yung nanay niya. 'Di ba? Dapat niya na bang layasan yung kapatid niya na yan? Kasi mukhang sa isang bahay lang sila eh. Tapos yung kapatid niya, meron pang may ka-live-in. Pero doon nakatira, Mama Donna. So, umaasa rin yun sa kanya. Oo, ganon. Ang masama pa dito, yung ka-live-in partner ng kanyang kapatid, hindi na nga nakakatulong. Nakikisaw-saw pa sa away nilang magkapatid. Oh. Sabi dito, hello Paps, Mama Donna, payo ko lang po kay Joan, umalis na lang po siya dyan. No, sa bahay ng nanay niya, bumukod na lang po siya, may work naman pala po siya eh. Para malaman nila kung sino ba ang pabigat. Ganyan talaga minsan, kahit kadugo mo, makikitid ang utak. Merong ibang mga magkakamag-anak, Mama Donna, halos magpatayan sa lupa eh. Alam mo ba yun? Oo, Paps. Diba? Kasama yan sa laro ng pampamilya. Oo. Imagine mo magkakamag-anak halos magpatayan sa mga ari-arian ng kanilang mga magulang. Hindi naman din nila madadala yun. Oh. Shout out na lang po dito, always naka-Barangay FM sa tatlo kong anak na si Althea, Alea, and Alexis. Thank you. Maraming salamat po, kapuso.
Mama Donna, meron tayong mensahe sa Facebook Live. Pabasa naman please. Yes, Pops, galing kay Aryang Kabigen. Mm. Sabi niya, good afternoon, Papa Ronnie and Mama Donna. Pabida lang daw sa Tigman, Purok, Riverside, Aborlan, Palawan. Mhm. Bertulfo, Palsas, Camposo, Lagan, Kabigen, and Galas family. Yan lang, Yo. Pops. Okay, sabi naman dito, Paps, Papa Ronnie, dumaan ka sa bahay, nakapangwaway ka pa ng sombrero. Sorry, hindi ako yan. Nagbike ako kanina pero wala akong suot-suot na sombrero. Kasi hindi mainit. Oo, kasi hindi mainit. Okay. Sayang hindi kita napahabol sa aso ko. Ang bilis kasi ng Mr. Bean bike mo. Okay, para sa sender, advice ko sa'yo. Kausapin mo sila ng masinsinan. Parang meeting ba? Ewan ko lang sa mga ganitong klase. Okay, sige, baka pwede rin naman na pwedeng upuan at mapag-usapan ng masinsinan. Sabi niya, parang meeting ba? Tapos doon mo sabihin lahat ng sama ng loob mo sa kanila. May time kasi na hindi lang nakikita ng isang tao hindi nakikita ng isang tao na mali na pala yung ginagawa nila kapag walang nagpaparealize sa kanila. Ang importante, sender, mahinahon ka lang kapag kinakausap mo sila para hindi lumabas. Naggalit ka sa kanila. Usap lang kayo. Ipag-pray mo na lang din sila. Galing kay Lazaro. Thank you, Lazaro. Maraming salamat. Okay. May nag-text sa atin. Text ba to? Okay, sige. Tingnan natin dito sa Paparoni 975. Yun. Okay. Relate much, Joanne. Relate much, Joanne. Ba, mukhang parehas ng problema to Basta, ang maipapayo ko lang sa'yo, kung kaya mong isama ang mama mo sa paglayo mo or pag-alis mo dyan sa bahay, gawin mo. Iparamdam mo sa kanya ang pagmamahal mo sa nanay mo, lalo na yung pag-aalaga mo sa kanya na hindi ko nagawa sa nanay ko dahil bedridden siya noong mga time na inaway ako ng mga kapatid ko. At ang masakit pa, lagi akong inaaway ng hipag ko pag dinadalaw ko si mama. Grabe, no? Kaya kahit masakit, tiniis ko. Pati si mama dahil naka-block ang number ko kaya hindi ako makatawag at hindi ko makausap si mama. Ipakita mo na lang sa kanila na mali sila ng iniisip sa'yo. Madalas kasi sa ganyan, yung mga sampid ang dahilan. Ba? Kasi nga Mama Donna, minsan yung mga sampid o yung nabitbit lang ng mga di ba? Parang sila yung may interest doon sa bahay. Oo. Sila yung mas malakas yung loob. Oo. God bless na lang sa'yo, Joanne. Anyways, mga kapuso, oras natin 1:47 dito sa ating programa Talk to Papa. Dire-diretso tayo, katamo na tayo. Here's one from, sino to? Inigo Pascual. Inigo Pascual. Ako'y sa'yo, ika'y akin. Dito lang sa Barangay FM. Forever! Yo, no! 1:55 ang ating oras. Balik po tayo dito sa ating programang Talk to Papa. Ako pa rin po si Papa Ronnie. Kasama pa rin po natin si Mama Donna. Okay, pinag-uusapan pa rin po natin syempre yung problem ng kabarangay po natin na si Joanne. Abay, kung kayo ba yun nasa kalagayan niya, ano bang gagawin ninyo? Sabihan kayo ng kapatid ninyo, pabigat ka. Samantalang ikaw naman pala yung gumagastos sa bahay. Baka naman kasi may ibang interest itong na to, kapatid niya. Mama Donna, hindi kaya sinasadya ito para lang lumayas siya, para doon sa bahay, yung kapatid niya na yung aangkin. Siguro pa, posible yan. May mga ganun kasi Mama Donna Yung gumagawa ng dahilan. Mga greedy. Anyways, may kabarangay po na tayo dito, no? Sabi niya, papayo ko lang po sa sender. Ikaw yung kumikita, huwag kang matakot. Bumukod ka na lang, magsarili ka. Gawin mo ang lahat ng gusto mo. Alam mo, bandang huli, maniwala ka sa akin, lalapit at lalapit sa'yo yan. Hihingi ng tulong sa'yo yan. Hihingi ng tulong sa'yo yan, yun nga yung masama, Paps. Yung hindi nakakatulong sa pamilya,
Yun pa, yung malakas magsalita. Akala mo kung sino? Ay, nako. Oo nga, Mama Donna, no? Yes. Kung sino pa hindi nakakatulong sa bahay, siya pa yung malakas magsalita. Yung akala mo kung sino, di ba? Okay, Paps, Makit Dalit. Ano yun? Makit Dalit. Pahara, Riverside. Okay, thank you. Hello po sa inyo. Happy listening. Anyways, mga kapuso, mga kabargay, oras natin 1:57. Dire-diretso po tayo. Text lang po kayo ng mga pabidang advice nyo. Para kay Joanne. Messenger natin, Paparoni975, Barangay FM 97.5 Palawan para sa ating Facebook Live. 0950-731-028 sa ating number. Barangay FM 97.5 forever. Balik na po tayo sa ating programang Talk to Papa. Ako pa rin po si Papa Roni. Siyempre, kasama pa rin po natin si Mama Donna, no? Ano po, sa mga kapuso natin, pwede na po kayo mag-iwan ng mga mensahe, mga comment po sa ating Facebook Live, Barangay FM 97.5 Palawan. Sa Paparoni 975 naman, naka-crossover po yan. Ganon din po yung aking messenger. Pwede po kayo mag-iwan ng mga mensahe dyan, doon po sa pinagdadaan ng problema ng ating kabarangay na si Joanne. Kung kayo po ba yun nasa kalagayan ninyo, kalagayan ni Joanne, sabihan kayo ng napakasakit na salita ng inyong kapatid. Sabihin na ikaw ay isang pabigat dito sa bahay, pabigat ka lang kay nanay. Ikaw naman yung may trabaho. Parang ikaw na nga yung bumubuhay pero ikaw pa yung pinagsasalitaan ng ganon. Nakakasama nga naman talaga ng loob. Tapos hindi lang yon, pati yung partner ng kapatid mo, yung kanyang ka-live-in partner, nakikisawsaw pa, nakikisali, no? Tapos minumura ka pa. Tapos sinabihan ka pa na, bakit di ka na lang umalis dito sa bahay? Grabe, no? Kung sino pa yung sampid, siya pa yung matapang, Mama Donna. Oo. At siya pa yung may plano. Oo. Sabi niya, kailangan bang ako na lang ang kusang umalis dito? O kailangan kong ipaglaban ang sarili ko? Ayan, payuhan naman po natin si Joanne, mga kapuso. Text na po kayo, magmensahe na. Number pala natin sa mga hindi pa po nakakaalam, 0950-738-1028. Hello, Papa Roni and Mama Donna. Magandang hapon po sa inyong dalawa. Nais ko lang pong batiin ng belated happy birthday sina Francis Malyari, Crisanto Cabarubias, and Wilson Alicante na nag-birthday sila kahapon. Ayan, from Mirna Malyari ng Zone 12, Irawan. Okay, thank you. Maraming salamat. Sabi ng kabarangay natin dito sa ating Facebook at sa aking messenger. Sabi niya, Paps, grabe naman yung kapatid ni Joanne. Kung ako yan, lalayasan ko na yan. Ako na nga tong may trabaho, ako pa yung sasabihin na pabigat. Mga kapuso, ganun talaga. May mga taong ganun talaga, no? Sa tingin ko lang baka parang may interest itong kapatid niya doon sa ari-arian nila sa bahay Kaya parang ganun. Kasi alam niya, baka nga Mama Donna, hindi kaya ate siya. Kasi siya may trabaho Diba? Siguro, Paps. Or baka nai-insecure din kasi minsan Pwedeng kapag ganon. tayo yung nagpo-provide, 'di ba? Parang 'yun na lang yung way nila para siraan ka dun sa parents mo. Yung isa pang iniisip ko, sa tingin ko lang baka naman itong utol niya may hinihingi sa kanya na hindi niya maibigay. Tapos din. nagalit. Alam mo naman yung mga taong ganyan hindi na makapag-isip ng diretso, hindi na makapag-isip ng tama. Minsan magsasalita na lang basta parang makapagsalita lang sila. Para lang makasakit. Oo. Kasi yun yung ganti nila Eto pa, tuloy ko na lang Alam mo, Joanne, kung ako sa'yo, layasan mo. May trabaho ka naman. Walang problema. Ngayon pa lang, maghanap ka na ng bahay na tutuluyan mo. Kung pwede nga mag-boarding house ka muna, mag-boarding house ka. 'Di ba? Ngayon, kung kaya mong bitbitin yung nanay mo, bitbitin mo. Sa tingin ko naman, alam naman ng nanay mo kung ano yung nangyayari dyan sa bahay ninyo. Diba? Kaya siguro nagagalit din yung nanay mo, kaya lang, hindi niya lang yung kapatid mo. Hindi mapagsabihan siguro. Siguro. No? Dahil siguro baka yung nanay din may sakit na, ayaw na ng gulo. Diba? Kasi ganun minsan ayaw ng gulo Okay, yung kanina pala, Mirna Malyari, Zone 12 ng Irawan. Alam mo to, Mama Donna, kung saan yun? Yes, Paps. Okay, sige.
Hello sa inyo. Mama Donna, pakibasa naman yan. Hello kay Ferdinand Parangue. Sabi niya pa shoutout po. Sobrang madami daw yung makikitid ang utak. Ay, oo. Oo. Talaga lang. Ang dami po talaga niyan. Marami ding hindi naman po lahat ng makikitid yung utak hindi nakapag-aral. Mm-mm. Kasi marami rin akong alam na nakapag-aral, nakapagtapos ng pag-aaral, pero makitid pa rin talaga ang utak. Ano na nila yun Parang innate na sa kanila na ganun Oo, talaga parang sila. karakter na nila yung pagiging ganon, di ba? I don't know, siguro. Baka spoiled nung bata pa. Tapos siguro, akala niya, lagi siyang tama. Hindi naman pwede yung gano'n na ikaw ang tama. Yes. Hindi naman pwedeng hindi ka na mag-a-adjust. Oo, kapag ikaw ay mali, aminin mo na lang na mali ka. Huwag ka naman damay ng ibang tao. Di ba? Katulad niyan sa kapatid ni Joan. Ako sa tingin ko lang talaga, ito may hinihingi Hindi kasi sinabi ni Joan yung buong istorya Kasi di ba, or baka pwede rin na hindi talaga maganda yung relasyon nila magkapatid. Mm-mm. 'Di ba? Kaya kung ano-ano yung sinasabi. Kumbaga para makasakit lang ng damdamin or para kumbaga pa siya yung panalo, siya yung last say, sasabihin niya na pabigat. Hindi nag-iisip Nakakainis talaga yung mga ganun tao. Anyways, mga kapuso, 2:16. Text lang po kayo ng mga pabidang advice po ninyo. Para kay Joan, mag-iwan po kayo ng mensahe sa ating Facebook Live, Barangay FM 97.5 Palawan. Messenger ko, Papa Roni 975 sa ating numero 0950-738-1028. Forever. Barangay FM 97.5 Forever, 2:26, 2:26 ang ating oras. Yan po ang song from John Bon Jovi, Blaze of Glory. Hindi ko matandaan kung saang movie yan Alam ko na sa movie yan Western movie siya, Mama Donna. Hindi ka ba mahilig sa... Parang Young Guns? Hindi ka familiar doon? Hindi pa. Kasi malamang baka hindi ka pa pinanganak. Parang Young Guns nga yata. Ewan ko mga kapuso, sa mga nakikinig po ngayon, baka alam nyo, tama ba ako o mali? I-google mo nga, Blaze of Glory, kung soundtrack nga ba yan ng Young Guns. Kasi napanood ko yan sina Kevin Bacon, sino ba tong mga doon? Limutan ko na Basta Kevin Bacon. Tama ba, Young Guns, Blaze of Glory? Check mo, hanapin mo. Anyways, mga kapuso, text na po kayo ng mga pabidang advice ninyo para kay Joan. At saka sa mga kaparehas po ng kanyang pinagdadaanan. Oo, Paps. Young Guns nga, sino yung mga bida? Joe Esteves? Joe Esteves. Sino pa? Wala nakalagay mga pangalan dyan. Kevin Bacon. Nandiyan ba si Kevin Bacon? Wala, Paps. Yung about album lang nila. Okay. Tara, hanapin natin. Okay, sige. Anyways, may isang kabarangay po tayo dito. Papa Ronnie, masasabi ko lang po sa letter sender, wag po siyang umalis dyan sa bahay nila. Kasi meron po siyang karapatan. Dahil bahay nila yan. Tama nga naman. Kasi pwede rin naman talagang baka nga kasi yung interes, kaya siya inaaway, sinasabihan siya ng pabigat. Kasi nga baka yung kanyang kapatid may interes doon sa bahay. Kasi baka matanda na si Mama Donna. Possible. Tapos, alam mo na, pag medyo matanda na, malapit-lapit na yan Baka ayaw nung kapatid niya na may kahati sa bahay. Anyways, may karapatan ka dyan sa bahay na yan. Dahil bahay nila yan. Ang dapat na umalis dyan, yung sampid, Papa Ronnie. Ang kapal naman ng mukha na yan. Nako, baka masampal ko siya, ha? Nagalit. Affected. Okay, galing yan from Mama Bing Climaco ng Barangay Langogan. Hello po sa mga taga Barangay Langogan. Magandang hapon sa inyo. Good afternoon. Okay, magmensahe lang po kayo, mag-iwan kayo ng mga comment, mga pabidang advice natin, para kay, tawag dito kay Joan. Yung ating Facebook Live, Barangay FM 97.5 Palawan, naka-crossover live po yan sa Papa Ronnie 975. At yung aking messenger, Papa Ronnie 975, yun din. Number natin, 0950-738-1028. Ang oras natin sa Barangay, 2:29, dire-diretso tayo, kantahan mo na tayo.
Here's one from Zach Tabudlo. Yan o, Barangay FM 97.5 forever. Isang bansa, isang barangay. Sumasummer ng sabay-sabay. Yun! Ikaw ba, Mama Donna, mahilig ka ba magbilad Hindi pa. sa araw? Hindi eh. Lalo na sa beach? Hindi. Hindi, Mas ako rin gusto ko eh. yung ilog. Ako nga pag nasa beach dati, tinatawanan ako dahil nagdadala ako ng payong. Sabi ko, sensitive kasi skin ko eh. Ang nog-nog ko na nga eh. Sa akin naman pa nagbe-beach, nagpipicture lang, tapos sa lilim na ulit. Ganon. Okay. Anyways, mga kapuso, mga kabarangay, balikan po natin yung problem ng ating kapuso na si Joanne na may pinagdadaanan po, doon sa kanyang pinagdadaan ng problema. Okay. Mga kapuso, mga kabarangay, sabi dito ng isang kapuso po natin, ang hirap ng sitwasyon mo, Joanne. Ang hirap ng sitwasyon mo, Joanne, pero ang masasabi ko lang, lumayo ka na lang at mag-board. Siyempre, dapat kasama ang mama mo. Kahit anong mangyari, huwag mo siyang iiwanan. Mas mapanatag kasi ang loob mo kung kasama mo siya, si mama mo. At tandaan mo, ang anak na masunurin at mapagmahal sa mga magulang ay laging pinagpapala. Amen. Agree ako dyan, Mama Donna. Totoo yan. Kasi ako noon, matigas ang ulo ko noon eh. Nung kabataan ko. Pansin ko yun eh, hindi ako pinagpapala noon eh. Pinagpapalo ka. Oo, pinagpapalo ako ng tubo-tubo ng bayabas ng nanay ko. At saka ng sinturon. Pero nung naging masunurin ako, gumanda ang buhay ni Papa Ronnie. Ganun lang yun. Kaya nga ako sa asawa ko hanggang ngayon masunurin eh. Para gumanda yung buhay. Para maganda ang buhay. Di ba? Ganun lang yun, mga kapuso. Hayaan mo na sa kanila yung bahay na yan as long as kasama mo ang tunay na may-ari at ang titulo kung meron man. God bless na lang. Ang bigat sa loob. Thanks, Pops. God bless din po sa inyong dalawa. Thank you. Galing kay Dina ng San Miguel. Thank you, Dina. Hello din po sa mga taga San Miguel. Request daw siya ng kantang Let It Go. Para yan sa mga tulad kong masyadong naaapektuhan sa init ng sitwasyon ni Joanne. Parang nakarelate ka. No? So, mapapayo ko lang sa'yo ulit, Joanne, ha? Umalis ka na lang dyan. Basta wag mo lang iiwanan si mama mo. Okay? God bless you and may the Holy Spirit enlighten your mind at all times. Okay. Sabi pa dito, good afternoon, Papa Ronnie and Mama Donna. Dagdag advice ko lang po para kay sender, bakit hindi mo sila kausapin para magkaalamanan kung ano ba talaga ang problema nila? Kung bakit ba sila ganyan sa'yo kapag makapagsalita ang kapatid mo, pati asawa ng kapatid mo, sender? Baka naman siguro inuutangan ka tapos hindi mo pinautang. Yun nga eh. Yun nga yung sabi ko kanina, baka nanghihiram ng pera, tapos hindi, siyempre, dahil maraming gastusin, maraming bayarin, hindi napahiram, kaya na ganito. Oh. Sa palagay ko lang, pinag-iinggitan ka. Okay? Dahil ikaw yung may work. Sila wala, hanggang bahay lang sila at walang magawa. Baka ikaw ang pinag-uusapan pag wala ka at kapag nasa work ka. Sender, ayusin ninyo ng kapatid mo. Ayusin nyo ng kapatid mo. May karapatan ka naman magpaliwanag sa kanila. At na hindi ka pabigat dyan sa bahay ninyo dahil may work ka at tumutulong ka din, gumagastos sa mga pangangailangan sa pang-araw-araw. Huwag kang magpapa-apekto sa kanila, sender. Kausapin mo ang mga magulang mo patungkol dyan sa inaasal nila sa'yo. Anak ka rin naman, sender. Kapag may katuwiran, ipaglaban mo ang karapatan mo. Kung anong desisyon mo dahil hindi kayo magkakasundo talaga dyan sa tirahan na yan. Kaya kung ako sa'yo, aalis ako. Magpaalam ka ng maayos sa mga magulang mo, sa nanay mo, na pwede mo namang mapuntahan
Or pwede mo namang dalawin o puntahan ng mga magulang mo. At kung okay lang din naman sa mga magulang mo na maisama mo sila, edi mas maigi, mas nakakabuti yan. Basta kaya mong suportahan. Kung anong madesisyon ng magulang mo, respetuhin mo na lang din. Sender. Okay? Ayan. Dahil magkakaroon pa kayo sigurado ng samaan ng loob ng kapatid mo at ng asawa ng kapatid mo. Okay, larga vista na, sender, para magkaroon ka ng peace of mind. Thank you, syempre. Kanino pa ba galing yan? Kay Madam Joby. Thank you, Madam Joby. Ingat ka lagi dyan, ha. Happy listening sa'yo. Okay, titingnan ko lang dito sa ating Facebook Live. Sa Facebook Live natin, Mama Dons, may pumasok ba? Wala na, Paps. Wala. Okay, tingnan ko dito sa aking messenger. Ayun, may pumasok sa messenger. Pero ito, basahin ko muna to. Magandang hapon po. Mama Donna and Papa Ronnie, shout out Eco Oil Gas Station, Sabang. Oy, hello po sa mga taga Eco Oil Gas Station, Sabang. Araw-araw daw nakatutok sa atin dyan. Huwag kayong mag-alala. Minsan, sasadyain ko yung gas station nyo dyan sa Sabang para magpa-gas lang. Pag-uwi mo dito, ubos na rin. Pag-uwi ko dito, ubos na. Okay, di ba? Babalik ako ulit dyan. Okay, hello dyan sa mga taga Eco Oil Gas Station sa Sabang. Always nakatutok sa Barangay FM. Okay, ito. Ano ba to? Ito pala yung nagpadala ng sulat. Maraming salamat po, Papa Ronnie. Ako po yung ate niya. Okay. So, ano ito? Problem ng isa sa mga kapatid mo. Okay. Sige. Thank you. Siya yung nagpadala ng problem. Nag-message sa atin. Thank you rin po sa tiwala. Maraming salamat mga kapuso. Ay, ako muna pala magsasabi ganito. Joanne, kung para sa akin lang, kung kaya mo naman na bumukod ka. Kasi yung ganong klase ng mindset ng kapatid mo na inaaway ka, sinasabihan ka ng pabigat, which is hindi naman, sa tingin ko hindi na mababago yun eh. It's either may interest siya dyan sa bahay ninyo, or siguro galit lang talaga siya sa'yo, o siguro naiinggit, o siguro pwede ring nasusulsulan ng kanyang Mama Donna, ng kanyang asawa, or kinakasama. Pwede yun eh. Oo. Diba? Kasi bakit ka naman aawayin ng kapatid mo ng ganun-ganun lang? Unless na lang na siya parang nahalimuyak ng kanyang partner. Kasi tinan mo Mama Donna, bakit ko nasabi yon? Kasi yung mismong kinakasama ng kanyang kapatid, minumura siya. Ang kapal naman ng mukha niya. Siya na nga lang yung nakatira doon. Siya pa yun ang mumura. Siyempre pag nagmura ka, parang minumura mo yung nanay. 'Di ba? Yung kumbaga biyanan niya, 'di ba? Oo. Ibig sabihin wala rin talagang respeto. Oo, walang respeto. So, kung sa akin lang, para sa sabi nga ni Madam Joby, for your peace of mind. Alam mo, Mama Donna, wala talagang, you cannot buy peace of mind. No? Ang pinakamagandang gawin mo, kung ako ang nasa kalagayan mo, lalayo ako, aalis ako, bubukod ako. Siyempre, sasabihin ko rin kay nanay ko yun, kung ano ang dahilan at kung bakit. Diba? Ngayon, pwede mo naman siyang dalawin. Kapag sinabi niya na pwede ba akong sumama sa'yo, di isama mo yung nanay mo. Sa akin, ganun lang kasimple. Mama Dons, para sa'yo. Ganun din sa akin, Paps. And kung para sa akin, yun din, tanongin niya kung gusto niya sumama. Ngayon, kung hindi gustong sumama ng nanay niya, suportahan niya pa din. Diba? Kasi mas maganda rin, Paps, na maiwan yung nanay niya dun sa bahay. Pero make sure na yung suporta, wag cash. Diretso. Tsaka diretso. Kunyari, sige, kung may babayaran sa mga kuryente. bill. Oo. Meron nga akong alam na magkapatid nag-aaway kasi yung kapatid nakakabit ng kuryente doon sa kanyang kapatid. Oo. Yung nagbabayad, yung kapatid. Tapos yung isang kapatid na nakikabit lang, sila yung malakas gumamit, nag-aircon, bumili ng mga appliances. Hindi naman sila nagbabayad ng kuryente. Away sila magkapatid ngayon. O ngayon, di ba? Nung naputulan na, nung pinutol na yung kuryente dahil hindi nagbayad, walang choice. Nagpakapit siya ng sarili niyang kuryente. O, di ba? Mauutak eh. Ay, nako talaga. Minsan talaga sa mag-uutol, may ganyan talaga no?
Anyways, wala na pong oras si Papa Ronnie. Maraming salamat po. Ako'y nagsasabi ng hasta la bye-bye, kabarangay. Susunod na si Mama Donna, makakasama nyo sa 3 Play.